Mga kamag-aral, nais kong ipahayag ang mga kaalaman tungkol sa mga isyu sa kasarian at lipunan. Matatalakay natin ngayon ang ilang personalidad na nakilala sa iba't ibang larangan sa bansa at maging sa buong daigdig. Ngayon, ano nga ba ang iba't ibang isyu sa kasarian at lipunan? Ito ang mga paunang katanungan na tinatanong kapag susubukan nating mapalawak ang ating kaalaman at pag-unawa sa mga isyong nauugnay sa mga kasarian. Inaasahan na makakasalubong mo ang mga iba't ibang mga batas patungkol sa isyong kasarian o kaya'y mga kahulugan sa mababanggit na terminolohiya. Ang mga isyu sa integridad na hudisyal na nauugnay sa kasarian ay may maraming anyo, kabilang ang extortion, panliligalig sa sexual, diskriminasyon sa sexual, bias ng kasarian, hindi pantay na representasyon ng kasarian, stereotyping na kasarian, o hindi naaangkop na pag-uugali sa sexual. Ang pagkakaroon ng pangunahing kaalaman patungkol sa mga isyu sa kasarian ay makakatulong sa iyo upang mas maintindihan at maaaring magamit kapag ikay nalagay sa mga naturang sitwasyon. Ngayon, may iba't iba tayong kilalang personalidad sa iba't ibang larangan. Una narito ay si Ellen DeGeneres. Si Ellen DeGeneres ay ipinanganak noong January 26, 1958. Siya ay isang artista, manunulat, stand-up comedian at host ng isa sa mga pinakamatagumpay na talk show sa Amerika, ang The Ellen DeGeneres Show. Binigyang pagkilala rin niya ang ilang Pilipinong mang-aawit gaya ni Charis Pengpenco. Noong Nobyembre 2011, ang kalihim ng estado na si Hillary Clinton ay ginawaran siya ng isang importanteng sugo para sa global AIDS awareness. Habang nagsasalita ngayon tungkol sa mga issue sa HIV o AIDS sa National Institutes of Health, inihayag ng kalihim ng estado na si Hillary Rodham Clinton na ang ipinagmamalaking lesbian na komedyante, aktres at talk show host na si Ellen DeGeneres ay ipinangalan ng isang espesyal na sugo para sa pandaigdigang kamalayan sa AIDS. Ang paglaban sa AIDS ay isang bagay na laging malapit sa kanyang puso at masaya siya na magagamit niya ang kanyang plataporma upang turuan ang mga tao at maikalat ang pag-asa, sabi ni DeGeneres. Sa isang liham kay DeGeneres, sinabi ni Clinton na ang enerhiya, pakikiramay at kapangyarihan ng bituin ng talk show ay gagawin siyang isang epektibong boses para sa kamalayan sa AIDS. Bilang karagdagan, ang DeGeneres ay umabot sa 8 milyong tagasunod sa Twitter at 5.8 milyong tao sa pamamagitan ng Facebook. Siya ay naging tahasang tagapagtaguyod sa mga isyu laban sa pangbubuli at isang tagapataguyod sa pagligtas at rehabilitasyon ng hayop at mga isyu sa cancer. Pangalawa naman ay si Tim Cook. Si Tim Cook ay isang gay o lalaki na nagkakagusto o naaakit sa kapwa lalaki. Si Tim Cook ay isang CEO ng Apple na gumagawa ng iPhone, iPad at iba pang Apple products. Siya ay pumasok sa kumpanyang ito noong Marso 1998. Bago mapunta sa Apple Corporation, nagtrabaho rin si Cook sa IBM at mga kumpanyang may kinalaman sa computers. Pag sinasabing IBM, ito ang International Business Machines Corporation o IBM ay isang Amerikanong multinational na teknolohiya at kumukonsultang kumpanya na may punong himpilan sa Armonk, New York na may higit sa 350,000 empleyado na nagsisilbi sa mga kliyente sa 170 bansa. Pangatlo naman ay si Danton Remoto. Si Danton Remoto ay isang gay. Siya ay isang propesor sa kilalang pamantasan, kolumnista, manunulat at mamamahayag. Siya ay tumanggap ng unang gantimpala sa ASEAN Letter Writing Contest for Young People na naging dahilan kung bakit naging scholar siya sa Ateneo de Manila University. Nakilala siya sa pagtatag na ang Ladlad, isang pamantayan na binubuo ng mga miyembro ng LGBT. Ang Ladlad ay isang partidong pampolitika ng Pilipinas para sa mga taong ang kasarian ay lesbiana, bakla, bisexual at transgender o isang taong nagpalit ng kanyang kasarian.
Itinatag ito noong September 21, 2003 ni Danton Remoto, isang associate professor. Ang ibig sabihin ng ladlal ay ang paglalahad ng kapa at ito ay nangangahulugan ng paglabas. Si Benedito at ang kanyang mga kapwa-kandidato sa ang ladlad ay tumakbo sa iisang isyu. Nangako ang ipapasa nila ang anti-discrimination bill na partikular na para mapaktahan ang mga LGBT na ika-22 taon nang nagluluksa sa Kongreso na pinipigilan ng patuloy na paglalabi ng simbahang Katoliko. Ninais na ang lahat na lumahok sa mga pangkalahatang halalan sa Pilipinas noong 2007, ngunit hindi sila pinayagan dahil sa kakulangan umano ng mga miyembro sa buong bansa at nagbibigay o naglalahad ng iba't ibang plataporma para sa kaayusan o paglaban ang LGBTQ+ community. Ang apat naman ay si Marilyn A. Yuson. Si Marilyn A. Yuson ay isang chairperson at CEO ng Lockheed Martin Corporation na kilala sa paggawa ng mga armas pandigma at pansiguridad at iba pang mga makabagong teknolohiya sa bansa. Sa mahigit 30 taon niyang pananatili sa kumpanya, naitalaga siya sa iba't ibang mataas na posisyon. Noong taong 2015, siya ay pinangalan ng ika-20 pinakamalakas na babae sa mundo ng Forbes. Taong 2017, siya ay napabilang sa Manufacturing Jobs Initiative sa Amerika. Ang Manufacturing Job Initiative ay ibig sabihin nito ay isang trabaho na nasasangkot sa paglikha ng mga bagong produkto mula sa mga hilaw na materyales o sa pamamagitan ng pag-assemble ng iba't ibang bahagi sa pamamagitan ng pisikal, chemical at mechanical na paraan. Ang pagpapanukala nito ay maaaring umiral sa isang malaking sukat para sa mga item tulad ng mga telepono, kotse, computer at pagkain at inumin. Panglima naman ay si Charis Pempenko. Si Charis ay isang lesbian. Isa siyang Pilipinang mga awit na nakilala hindi lamang sa bansa, maging sa ibang panig ng mundo. Tinawag ni Oprah Winfrey na the talented girl in the world. Isa sa sumikat na awit niya ay ang Pyramid. Noong 2010, inilabas ang kanyang unang international na studio album na Charis at pumasok ito sa ika-7 pwesto sa Billboard 200 na naging dahilan upang si Charis ang kauna-unahang Asyanong sulong mga awit na nakapasok sa kasaysayan ng top 10 ng chart ng Billboard. Pang-anim naman ay si Anderson Cooper. Si Anderson Cooper ay isang mamamahayag at tinawag ng New York Times na the most prominent open gay on American television. Siya ay isang pinakakilalang open gay sa American television. Nakilala si Cooper sa Pilipinas sa kanyang coverage sa relief operations noong Bagyong Yolanda noong 2013. Kilala siya bilang host at reporter ng cable news network o CNN. Siya ay kilala noong pagbibigay niya ng relief operations sa Bagyong Yolanda. Pang-pito naman ay si Parker Gunderson. Si Parker Gunderson ay isang Chief Executive Officer ng Zalora, isang kilalang online fashion retailer na may sangay sa Singapore, Indonesia, Malaysia, Brunei, the Philippines, Hong Kong at Taiwan. Ang ibig sabihin ng Zalora ay isang kumpanya sa larangan ng moda, fashion na nagbebenta ng damit, sapatos at mga produktong pampaganda na pambabae o panlalaki. Ang kanilang produkto ay mabibili lamang sa internet o online. Panghuli naman ay si Geraldine Roman. Si Geraldine Roman ay isang transgender o tinatawag na tao na kinikilala ang kanyang kasarian na maaaring taliwas sa ari nung ipinanganak siya o yung inata sa kanya ng lipunan. Siya ang kauna-unahang transgender na miyembro ng Kongreso. Siya ang kinatawan ng lalawigan ng Bataan. Siya ang pangunahing tagapagsulong ng anti-discrimination bill sa Kongreso. Siya ay nakapagtapos ng kursong European Languages, major in Spanish and French sa Universidad ng Pilipinas at kumuha ng master's degree na in journalism sa Universidad ng Del País Vasco sa Northern Spain.
Ang ibig sabihin ng Anti-Discrimination Bill ay isang iminungkahing batas na naglalayong ipagbawal ang diskriminasyon alinman sa mga ginagawa ng mga individual o yaong nagmula sa patakaran o pamamaraan laban sa mga miyembro ng komunidad ng LGBTQ. Maraming grupo ng LGBTQ sa Pilipinas ang sumusuporta at naglalabi para sa pagpasa nito mula ng una itong ihain noong 2000 ng noon akbayan congresswoman na si Eta Rosales. Ang batas laban sa diskriminasyon ay ididisenyo upang ayusin ang batas laban sa diskriminasyon. Ito ay ang makasaysayang panlipunan at pang-ekonomiyang kawalan ng ilang grupo sa lipunan. Ginamit ito bilang isang diskarte upang makamit ang pagkakapantay-pantay ng may kinalaman sa lahi at kasarian at para na rin sa mga nagpapatibay ng batas laban sa diskriminasyon na may kinalaman sa kapansanan. Muli, ang mga kilalang personalidad sa iba't ibang larangan, una narito ay si Ellen DeGeneres, Tim Cook, Danton Remoto, Marilyn A. Yuson, Charis Pempenko, Anderson Copper, Parker Gunderson, Geraldine Ruhlman. Mahalaga ang kaalaman sa sexual orientation, gender identity at gender expression upang maiwasan ang diskriminasyon at nang magkaroon ng pantay na karapatan sa pagganap ng mga papel sa lipunan. Ako si Diane Rose Tindaan, nagpapahayag at naghahatid kaalaman. Hanggang sa muli, maraming salamat po.